check. Muli isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at kahamagan. Tayo may pagkakataon na safely ay magsama-sama upang sumamba at magpuri sa atin hong Panginoon. Bago ho yun ay ilang ho ng mga announcements and reminders. Una ho ay pagbati sa magdiriwang ng kaarawan. Do hindi natin ho sila kasama, ang Gahete family. Ang bunso ng Gahete family, si Truth, ay magbe-birthday this February 16. So advance happy birthday po kay Truth Gahete. Meron pa po bang magbe-birthday ngayong linggo na ito ng February? Si Tristan. Kailan ang birthday ni Tristan? Bukas! Happy birthday kay Tristan. Alam mo na. At alam din namin. Natatanda ka bukas. Ayan. So, advance happy birthday sa iyo, Tristan. Purihin ang Panginoon sa iyong buhay. Meron pa ho ba? Meron pa ba? Magbe-birthday? Wala na? Okay. Ilang mga mabibilis na announcements po. Pagkatapos ho ng ating worship service, ay magkakaroon tayo ng sandaling church meeting. So, pagka-dismiss natin sa worship, ay magstay ho muna tayo. Magkakaroon tayo sandali lang ho yun na church meeting. And then also, mamaya hong hapon at 3 p.m., ay meron hong couples fellowship. Pwede hong magstay dito yung iba. Kung gusto nyo dito mag-lunch, okay lamang po. Pero kung sakali, inaanyayahan po natin ang lahat ng may mga asawa at malapit ng mag-asawa. Kung ikaw ay 16 years old, tingin ko hindi ka pa malapit mag-asawa. So muli ho, imbitado ho natin lahat ng may asawa para humamaya. Again, excuse me, pansinin nyo, hindi mag-asawa, hindi kailangan na nandito yung partner. Kahit wala ang yung partner, ay tingin ko ho, ito pa rin ay magiging kapaki-pakinabang ho sa atin. So please, meron pa hong bakante sa ating mga sa listahan. Let us know kung kayo ay darating dahil meron tayo ihahanda ng pagpagpasalu-saluhan ho para mamaya. So pag-pray ho natin ang ating gawain na. And then also ang ating second service ay balik sa usual schedule na 6 p.m. Mamaya po ang gabi at inaasahan ang mga mananampalataya to be here at magsama-sama tayo sa pagsamba sa Panginoon. And then also, pag-pray ho natin, this coming February 26 ang ating Family Sunday. At nawa ho ay unti-unti nating inaimbitahan ang ating mga kapamilya, mga kamag-anakan, kahit yung ating extended family, mga tito, tita, pinsan, ay makasama natin sa ating sa ating Family Sunday. Makapakinig sila ng salita ng Diyos, and then yung atin ng tradisyon na family picture ay gagawin ho natin yaan. And then also, sa atin hong pagnanasa na patuloy na matulungan ng mga mananampalataya sa paglago. At, by the way, sorry po. Balik tayo dun sa February, I Love My Church. Salamat sa Panginoon. Meron na mga nag-donate ng ilang mga bagay-bagay. Meron na ilang cleaning materials. May nagbigay ng alcohol. At ang church natin ay may bago ng printer. Amen? So, medyo nagulat ako dun sa mga kapatid. Meron tayong mga kapatid na nag-vote in sila para mabili yun. So, meron ng printer ang church. Ulitin ko ho, printer ng church. So, mga young people, hindi yan pag may project kayo, dito kayo pupunta. Sa church ho yan. Pag meron kayong mga maliliit na printing, pwede nyo sabihin kay Brother Paul. Dahil merong printer si Brother Paul. Pero iba yung sa church. And then also, parte pa rin ho ng ating I Love My Church at bahagi ng ating pagnanasa ng mga Kristiyano ay lumago. We started our church bookshelf. Church bookshelf. Ayun sa likod, meron na hong ilang mga libro. Ang mechanics ho niyaan ay pwedeng humiram ang kapatiran ng isang libro lamang. One lang. Babasahin, pagkatapos, ibabalik. Yun lang ho yaan. Magkakaroon ho tayo ng notebook, log in, log out. Ang gagawin niyo lang ho, lilistan niyo lang yung title ng libro, pangalan niyo, anong date nag-out, and then yung kasunod noon, pag binalik niyo na, babalikan niyo yun, yung date ng in. Noong book. So, Lord willing, mapupuno ho yan. Meron ng ilan. At gusto lang ho natin ma-encourage yung ating mga kapatiran na magbasa. Yes, mayroon tayo pag-aaral patungkol paano pag-aaralan ng salita ng Diyos. Primarily, ang salita ng Diyos, sabi nga ni Spurgeon, read, visit many books, but live in the Bible. Visit ka sa ibang mga libro, that's good.
pero manirahan ka sa salita ho ng Panginoon pa rin ang ating otoridad, pero maraming mga tulong ho sa atin. So meron mga nahandyan na, may mga books dyan for Christian women, may mga books dyan for medyo mas malalalim na theology, about prayer, so on, so about suffering, about the Lord Jesus Christ, meron na ho dyan. At pwede ho kayong humiram. At muli, ang goal lang ho niyan ay mabasa at lumago at makatulong sa paglago sa pananampalataya ng ating mga kapatiran. Maraming libros si Brother Paul dahil hindi ko naman kayang basahin sabay-sabay. So ilalagay natin dyan yung mga tingin natin na magiging malaking tulong sa ating mga kapatiran. Okay, so purihin ng Diyos sa mga bagay na yan. At yun din bookshelf ho na yan ay dulot din ng I Love My Church. Meron tayong mga kapatiran na nag-vote in para ho dyan. So, just to give you an idea kung paano pwedeng gumilos ho dun sa I Love My Church. At hindi kailangan big items sa mga young people. Halimbawa, yung sachet ng sabong panlaba, nagagamit yan. Dito sa church, sa paglilinis sa CR, sa paglalampaso, nagagamit yung mga yan. Hindi kailangan malaki. Or mga disposable, plastic spoon and forks, nagagamit natin tuwing merong mga kainan dito sa church. Mahilig tayo dun. So again, yung mga bagay ho na yun ay magiging malaking blessing as pag naipon ho natin para sa mga gawain dito sa iglesia. So muli ay purihin ang Panginoon sa mga nagbigay. I would like to encourage yung iba na be involved dito ho sa atin hong I Love My Church. Mag-pray natin ng Couples Fellowship mamayang hapon and then yung ating Family Sunday sa February 26. That covers our announcements and reminders. Muli ho ang ating ikalawang gawain ay 6 p.m. mamayang gabi. Tayo ho ay dumako sa paghahanda sa pagsamba. Manalangin ho tayo at atin hong hingin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. O naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay marapat ka lamang tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, at lahat ng pagsamba. Dahil ginawa mo ang lahat ng bagay, at lahat ng bagay ginawa mo para sa iyo, para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kagalakan. Salamat, O Diyos, sapagkat merong rason kung kaya't kami ay naririto. Salamat, Panginoon, sapagkat merong direksyon at merong purpose ang aming mga buhay. At hindi para sa mga napakaliliit at napakapipitsugin na mga bagay sa mundong ito, kundi, Panginoon, kami ay binigyan mo ng buhay para sa pinakadakila at pinakamalaki. Walang iba kundi para sa iyo. O Ama, salamat po. Hindi mo lamang kami kinahabagan kung hindi, O Diyos, sumagana ang iyong biyaya at pagmamahal sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa katubusan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng ginawang pagbabayad ng aming Panginoong Hesukristo. At salamat, O Diyos, sa katotohanan na siya'y nabuhay muli. Kung kaya't kami na mga anak kay Kristo Jesus ay merong tiyak na pag-asa sa pagkabuhay muli patungo sa walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Ipaalala mo sa amin, O Diyos, kung gaano kalalim kami sa kasalanan. Ipaalala mo rin sa amin, O Diyos, kung gaano kadakila ang ginawa mong pagliligtas. At nawa ito'y lalo magtulak sa amin sa mas matindi pang pagmamahal at mas marubdob na pagsamba sa iyo. Saliksikin mo kami ngayon, Panginoon, sa anumang mga pagkakasala. Anuman, O Diyos, na nagawa, naisip, nasabi, na hindi lapat sa kabanalan at di ayon sa iyong mga kautusan, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Ihanda mo kami sa pagsamba, O Diyos. Paalala mo sa amin ang pagsamba na walang kagalakan ay karumal-dumal sa iyong harapan. Paalala mo sa amin, Panginoon, na ang pagsamba na wala ang puso
ay hindi katanggap-tanggap sa iyo. Tulungan mo kami na sa lahat ng aming gagawin, ikaw ay maluwalhati. Bantayan mo kami at patuloy na paalalahanan. Kami patuloy na nangangailangan ng biyaya mo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po imawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise the Lord from Psalm 150. Starry host, you trace the mountain peaks, you paint the evening sky with wonders. The earth, it is your throne, from desert to the sea. All natures testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. His greatness, all creation, praise the Lord. Raise your voice, you eyes in all your depths, from Perdices to west. Let everything that has breath praise the Lord. Reach into the dust, in love your spirit bread. You form us in your very likeness. You reach into your doors to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation, praise the Lord. Raise your voice, you heights in all your depths, from Perdices to west. Let everything that has breath praise the Lord. Resound, let drums and choirs ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation, praise the Lord. Raise your voice, you heights in all your depths, from Perdices to west. You distant burning stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Manatili po tayong nakatayo. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sa umagang ito, magmumula po sa aklat ng Job, chapter 1, verses 18 hanggang 22. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Habang siya'y nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang 4 na sulok ng bahay
Lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinartangan man ng kasamaan ang Diyos. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po Ama sa araw na ito. Taglay pa rin namin Panginoon ang buhay at lakas na iyong pinahiram sa amin. Salamat o Panginoon sa iyong mga kamay na patuloy na nagpo-provide Panginoon para sa aming pangangailangan. Salamat o Diyos sa iyong mga kamay na patuloy na nag-iingat sa amin sa araw-araw. At salamat o Diyos sa katotohanan ng iyong mga salita. Panginoon, na sa iyong mga kamay ay walang makakaagaw sa amin. Salamat o Diyos sapagkat tunay na kung hindi mo kami hahawakan, Panginoon, kami walang pupuntahan. Ama, kung kami, Panginoon, ay wala sa iyo, kami ay nasa ligaw, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami sa araw-araw naming buhay na kami, Panginoon, ay patuloy na magtumibay, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami lumakad sa katuwiran ng iyong mga salita, sang-ayon sa iyong kalooban, sang-ayon sa iyong mga kautusan, Panginoon, at hindi sang-ayon sa laman. Ama, salamat sa iyong mga salita na aming nabasa. At nawa, O Diyos, na kung papaanong si Job na yung anak, Panginoon, ay nagtumibay, Panginoon, sa pananampalataya. Loobin mo rin po, Ama, na kami, Panginoon, sa buhay na ito, anuman ang mga kahirapan, anuman ang karamdaman, anuman ang mga suliranin, Panginoon, aming dinadalangin, na dumating sa buhay na ito, Panginoon, kami magtumibay sa iyong pangako. Kami manatili, Panginoon, at kami sumunod sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, O Diyos, anumang kahinaan na iyong masumpungan sa amin. Alam mo, O Panginoon, ang pinaglalabanan ng bawat isa, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos. Huwag mo kaming hayaan na kami maimpluwensyahan ng sanlibutan ito, Panginoon. Kundi, Panginoon, ang iyong mga salita ang patuloy na magturo sa amin at magpatatag sa amin. Salamat, O Panginoon, sa patuloy na pangangaral ng iyong mga salita na ginagawa, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang pangangaral na ito ay makarating pa, Panginoon, sa lalo't higit sa mga wala pa sa pananampalataya. Mahabag ka, O Panginoon. Maawa ka, O Diyos. Magligtas ka, O Panginoon. At nawa, O Diyos, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ama, abutin mo, O Panginoon, ang aming mga kapatid na nandoon, ang mga suliranin, ang mga karamdaman, Panginoon. Alam mo, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan. Lalo, Panginoon, ang aming idinadalangin sa iyo ang aming kapatid na si Brother Dave, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay makalikom, Panginoon, ang sapat na pangangailangan para sa kanyang operasyon. At nawa, O Diyos, ang mga procedure, Panginoon, ang mga payo ng doktor, Ama, ay magbigay ng kagalingan at comfort sa kanya, Panginoon. Amin po itong idinadalangin. Amin po itong hinihiling, Panginoon, sapagkat kami sumasampalataya, Panginoon, na ikaw na may kakayahan, na lumikha ng lahat ng bagay, Panginoon, ay naroon din, Panginoon, ang iyong kakayahan na magpagaling ng mga karamdaman. Ama, sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa aming pagkakalob,
Sa pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon, naway maluwalhati ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ari na po tayo magsiupo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Year of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. In my Savior I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, in His goodness, was His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Magsitayo po tayong lahat para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Para po sa ating basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat, o Diyos, kami patuloy na nagsasamba sa iyo, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. At maraming salamat sa iyong pag-ibig na nagligtas sa amin, o Diyos. Purihin ka sa iyong pagbibigay ng iyong anak, Panginoon, na aming Panginoong Jesucristo, upang siya, o Diyos, na nabuhay na matuwid, ay namatay at muling nabuhay para sa kaligtasan naming lahat, o Diyos. Maraming salamat po. Purihin ka, Panginoon. At nawa, o Diyos,
sa aming pagsamba, patuloy na pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng pag-aalay, O Diyos. Gawaran mo kami ng pusong may tunay ngang kagalakan, Panginoon. Gaya ng iyong mga salita, Panginoon, ginawa mo kaming sapat sa lahat ng bagay upang kami sumagana sa mabuting gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong probisyon sa lahat ng bagay na kailangan namin sa buong linggo na dumaan, Panginoon. Sa iyong patuloy na pagtulong sa mga kapatiran namin na nandoon ang kahirapan, Panginoon, ang sakit, O Diyos, ang comfort nila mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa, O Diyos, ang pera at salaping malilikom ngayong umagang ito, O Diyos, ay patuloy ngang magamit sa kaluwalhatian mo, Panginoon, upang lalo pang lumawak ang iyong kaharian, Panginoon, sa pamamagitan ng iglesyang ito. At anuman ang pangangailangan ng aming iglesia, Panginoon, patuloy mong suplayan, Panginoon. Sa iyo kami nakaasa palagi. At nawa, O Diyos, sa mga susunod pang mga gawain ay pagpalain mo. Nawa ang lahat ng ito ay mauwi sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. $28,000. Yan na ho ang numero kaninang umaga. At para mabigyan ho kayo ng ideya, yan ho ay populasyon ng buong poblasyon ng Santa Maria at buong Guyong pag pinagsama, or kulang 4,000 para sa bilang ng lahat ng taga-Kaypumbo. 28,000 at mabilis pang tumataas. Ito ho ang bilang ng mga namatay doon sa lindol na nangyari noong Lunes sa Turkey at damay ang Northern Syria. At dahil ho dito sa kaganapan ho na ito ay pinili ko ho na i-pause muna ang ating pag-aaral sa Book of Romans. Alam ko, kakabalik lang natin sa Romans. Pero kung kayo ho ay kagaya ko na tumitingin sa balita, sumusubaybay sa mga pangyayari. At gayon din, kung tayo ay mga normal na tao na dumadaan sa mga iba't ibang uri ng mga pagsubok at pagdurusa, napakalaking bagay na kung tayo ay mayroong mga katotohanan na hawak-hawak, na siyang mga katotohanan na hahawak sa atin sa mga panahon na humaharap tayo sa mga ganitong pangyayari. Nakakalungkot nung in-announce na mula sa rescue operation, ito na ay magiging retrieval operation. Karamihan ay hindi na humahanap ng mga buhay, kung hindi nire-recover na lamang ang mga patay. Pero isang kamangha-manghang bagay na mayroon pa rin mga nakakaligtas pagkatapos ng 110 hours na nakabaon sa lupa, ay mayroon pang isang buong pamilya ang nailabas mula sa guho. Pero hindi lahat, actually mas marami ang malungkot ang istorya. Mayroong isang lalaki na 25 sa kanyang mga pamilya at mga kamag-anakan ang namatay. Siya na lang ang nag-iisa. At siguro nakita nyo na rin ho sa balita ang isang bata na sinikap munang iluwal ng kanyang ina
sa ilalim ng guho bago mamatay ang nanay. At nahukay yung bata na nakabait pa yung pusod. Pero yung nanay at yung kanyang buong pamilya ay wala na. Nakakalungkot. At pag mayroong mga ganitong mga pangyayari, pag mayroong mga ganitong mga trahedya, ito'y nagtutulak sa napakaraming mga tanong. Lalo na sa aspeto o sa area ng tinatawag na theodicy. Nang ibig sabihin ay ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mabuti, bakit mayroong mga grabing kasamaan at pagdurusa? At nagkakaroon ng maraming mga katanungan at maraming mga magpapakilalang mananampalataya ay hindi nagkakaroon ng matibay na tungtungan sa mga ganitong pagkakataon. Kaya sa atin hong pag-aaral ngayong umaga, sa ating maiksing oras sa pag-aaral ngayong umaga, ay nais nating bigyan ng pansin ng mga ganitong pangyayari. And yes, hindi natin kayang sagutin lahat ng mga katanungan, pero nais ko magbigay ng mga solidong tungtungan para sa ating mga Kristiyano upang pagmulan ng kalakasan at gayon din maaari tayong magbigay ng sagot sa mga tao na sa harapan ng mga ganitong trahedya ay nawawalan ng pag-asa. At kung merong isang karakter sa Biblia na tao na kagaya natin, na humarap sa matinding pagdurusa, at oo, maaaring maitutulad natin halos dun sa iba na naranasan doon sa lindol sa Turkey ay naabo at nawala lahat sa isang iglap, ay itong ating binasa na patungkol kay Job. So nais ko humuli kayong anyayahan na tumayo at atin humuling basahin ang passage na ito sa Job chapter 1 verses 18 to 22. Ang ating pag-aaralan ay responding to suffering. Responding to suffering. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. While he was yet speaking, there came also another and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell on the young men. And they are dead, and I only am escaped, alone to tell thee. Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama, kailangan namin ng iyong katotohanan, yung katotohanan na magpapalaya sa amin. Ang iyong katotohanan na magpapatibay sa amin. Ang iyong katotohanan na hahawak sa amin. O Diyos, turuan mo kami, hindi lamang ng mga impormasyon, kundi turuan mo ngayon ang aming mga puso. Lalo na sa mga panahon na kami ay humaharap, o kaya sa darating na panahon na kami ay haharap sa mga napakatitindi at napakadidilim na mga sandali ng aming mga buhay. O Panginoon, Ikaw po ang patuloy na gumabay, Ikaw po ang maluwalhati. Sa ngalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Maaari pong magsiupo ang bawat isa. Narito po ang isang katotohanan na ayaw ho nating itago. Ano man ang sabihin ng mga prosperity gospel preachers, na pag ikaw ay nasa Panginoon, ang buhay ay laging maganda at masaya, well, that is not reality. Ang katotohanan ay ang pagdurusa ay nasa lahat ng lugar. Ang pagdurusa ay dinadanas ng lahat ng tao. Mayaman, mahirap, nakapag-aral, hindi, dumaranas ng pagdurusa. Some way, somehow, darating at dumarating ang pagdurusa. May mga masamang nangyayari.
At ang sabi sa Job chapter 14 verse 1, Job chapter 14 verse 1, ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito, a man that is born of a woman is of a few days and full of trouble. In short, ang buhay ng tao ay maiksi lang at ang maiksing buhay na ito ay puno ng mga kabagabagan. Puno ng pagdurusa. And yes, ang Kristiyano ay hindi exempted. Ilang beses nating sinasabi, ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos in this side of eternity, sa buhay na ito, ay hindi exempted sa mga pagdurusa. Tayo ay nabubuhay sa isang katawan na may nakatahan pa rin kasalanan. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na apektado pa rin ng kasalanan. That's why, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans, the whole creation groaneth. Nahandoon ang mga pagdurusa. Pero mula ho sa tala na ito, o sa record na ito sa pangyayari sa buhay ni Job, nais kung tayo ho ay humugot ng mga katotohanan. And as we have said, ang mga katotohanan na hawak-hawak natin ay siyang mga katotohanan na hahawak sa atin. Kapag yung lupa sa ilalim ng ating mga paa ay yumanig. Ating titignan ang tatlong bagay ngayong umaga. Number 1, at ito ho ay hindi ito yung first time na atin hong ikukonsidera ang mga passages na ito. Number 1, Satan's theory in our suffering. Ang teorya ni Satanas pagdating sa ating pagdurusa. Number 2, God's sovereignty in our suffering. Ang pagiging soberano ng Diyos sa ating pagdurusa. And then pangatlo, our responsibility in our suffering. Ang ating responsibilidad habang tayo ay dumaraan o humaharap sa pagdurusa. So una ho, mabilis lamang, Satan's theory in our suffering. Ang teorya ni Satanas. Si Job ay nabubuhay ng isang buhay na gusto ng marami. Ang sabi sa chapter 1 verse 3, ang kanyang substance ay 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, so 1,000 na baka, 500 she-asses, and a very great household. At paano din-describe si Job? That he is a man that was greatest of all the men at the east. Siguro to have a picture of our mind, siya ang pinakamayaman sa buong Bulacan. Or might as well siya ang pinakamayaman sa buong Luzon. Yun ang kalagayan ni Job. Hindi lamang siya pinagpala sa mga material na bagay, kung hindi pinagpala rin siya ng malaking pamilya. Meron siyang 7 mga anak na lalaki at 7 anak na babae. Ang sabi ng Psalm 127 verse 3, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Kung sa panahon natin ngayon, ang ideya ng mga tao ay pauntian ng mga anak, sa panahon noon, ang ideya ng mga tao at simbolo ng biyaya ng Diyos ay yung maraming mga anak. So ang punto ho dito, si Job ay pinagpala ng Diyos. At hindi lang ho yun, hindi lang siya isang basta magaling na businessman. Sa panahon natin, hindi lamang siya isang business mogul or business tycoon, kundi siya rin ay isang Diyos, ay isang taong napaka-makadiyos. Ang sabi sa verse number 1, Job 1:1, there was a man in the land of Uz whose name was Job. At anong description ni Job? That man was perfect and upright, and one that feared God and skeweth evil. Siya daw ay isang taong makadiyos, isang taong matuwid, isang taong may takot sa Diyos, at isang taong namumuhi sa masama. Pag binasa niyo ang Job chapter 1, may pagkakataon na si Job ay nag-alay ng hayop, nag-alay ng haing para sa kasalanan, hindi dahil may ginawa, kung hindi baka may ginawa. Baka sakali nagkasala ang mga anak ko. Baka may nagawa silang mali laban sa Diyos. At dun pa lamang sa baka, may aksyon na agad si Job. Ganon siya kamuhi sa kasalanan. Ganon siya kaseryoso pagdating sa Panginoon. Ganon siya katindi pagdating sa pananampalataya.
Isa siyang makadiyos na tao na namumuhi sa kasalanan. So siya ay makadiyos, at sa mata ng mga tao, siya ay maunlad. At dito sa Job chapter 1 ay merong pangyayari at nawa huwag tayong humugot agad ng kaisipan na ito'y laging nangyayari at magpinta tayo ng mga imahe sa ating mga kaisipan. Pero dito ay merong pangyayari na nireveal sa atin ng Biblia. Na sa Job chapter 1, makikita natin na mga anghel, well, alam natin si Satanas ay dating anghel, ay humarap sa Panginoon at maaari nagbibigay sila ng account sa Panginoon. At sa pagkakataon na yon ay ipinagmalaki ng Diyos si Job. Ang sabi sa verse 8, Job chapter 1, "And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job?" Nabigyan mo ba ng pansin yung aking alipin? Yung aking lingkod na si Job? Napansin mo ba si Job? Ikaw ay pabalik-balik sa mundo at saan ka pumupunta. Napansin mo ba ang mananampalataya na ito? There is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and skeweth evil. Walang katulad niya. Kumbaga, head above shoulders si Job pagdating sa pagiging makadiyos. Kumpara sa iba, siya ay larawan ng kabanalan, larawan ng pagiging makadiyos. Well, pagkatapos ipagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas, sumagot si Satanas sa verse 9 hanggang 11. Dito natin makikita yung teorya ni Satanas. Satan's theory in our suffering. Verse 9. Then Satan answered the Lord and said, "That Job fear God for naught?" Wala bang dahilan kaya siya natatakot sa iyo? Translation sa panahon natin ngayon, wala bang dahilan kaya siya nag-church sa tuwing Sunday? Wala bang dahilan kaya siya nagiging faithful? Wala bang rason kaya siya nagpe-pray lagi? Wala bang ugat kaya siya napaka-faithful sa mga gawain? Oh, come on. Verse 10. "Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side?" Hindi mo ba siya binakuran? Hindi mo ba siya pinotektahan? Hindi mo binakuran lahat ng pamamay-ari niya? Hindi mo ba binakuran ang buong pamilya niya? In short, Lord, hindi mo ba pinotektahan si Job? Hindi mo ba pinagpala si Job? Translation, kaya nag-church yan kasi biles mo. Kaya nahandyan yan kasi maganda ang buhay. Pinaganda mo eh. Iningatan mo. Kaya yan faithful. Kaya yan naglilingkod. Kaya yan nagmamahal sa'yo dahil merong nakukuha. Verse 11. Nagbigay ng hamon si Satanas. And ito yung teorya niya. "But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face." Alisin mo yung kamay mo na proteksyon. At ang gawin mo, yung kamay mo nagpoprotekta, ngayon ay gawin mong kamay na kamaong bakal na laban sa kanya. Ang sabi dyan, "and touch all that he had." Yung word na touch dyan is euphemism. Ang ibig sabihin, smite. Durugin mo. Suntukin mo. Wasakin mo lahat ng meron siya. Makikita mo. Susumpain ka niya ng harapan. Itong makadiyos, itong faithful, itong sumasamba, itong namumuhi sa kasamaan, itong pinagmamalaki mong mananampalataya, O Diyos, yaan ay nahandyan lang kasi maganda ang lahat ng bagay. Pag once na nagka-problema, once na nagdusa, alisin mo ang blessing, wala na rin yan. Mabilis pa sa alas 4. So narito ang teorya ni Satanas. Alisin mo ang pagpapala
alisin mo ang magagandang sandali, alisin mo ang masasayang sandali, tatalikuran ka niyan. Ito ang sinasabi ni Satanas. Ang the best na Kristiyano, ang the best na mananampalataya ay hindi nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal lang sa mga bagay-bagay na binibigay ng Diyos. Kaya siya nandyan. Dahil sa mga bagay-bagay. The best of God's people are good only at good times. Ang the best na mga mananampalataya ay hindi talaga nagmamahal sa Diyos, nagmamahal lang sa mga binibigay ng Diyos. I hope na wala sa atin na maging ebidensya ng teorya na ito ni Satanas. At alam ho natin na hindi ito mangyayari sa isang tunay na mananampalataya. Sapagkat ang isang tunay na mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng ibang puso. Binalitan ng Diyos, ang sabi sa Ezekiel 36 verse 26, a new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Nung tayo ay niligtas ng Diyos, nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, ito ay dahil pinalitan ng Diyos yung ating puso at binigyan niya ng isang pusong laman, isang pusong tumitibok sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 John 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Ito ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay hindi we love the things that we get from Him. We love Him. Even without the things. Why? Bakit mahal natin siya kahit wala ang mga bagay-bagay? Because He first loved us. Nakatungtong ang pagmamahal ng Kristiyano sa Panginoon, hindi sa mga pagpapalang material o pisikal, kung hindi ito'y nakatungtong dahil pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, kung totoo kang sumampalataya kay Kristo, mahal mo ang Diyos. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 2:7, unto you therefore which believe, He is precious. Sa mga sumasampalataya, siya ay mahalaga. Kung ikaw ay may pagtatanong, ikaw ba ay totoong Kristiyano o hindi, mahalaga ba si Jesus sa iyo? Ano man ang alam mong teolohiya, kung hindi mahalaga si Jesus sa iyo, kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo pa naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ka paligtas. Kung kayang sabihin ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live Christ. Bakit? Dahil siya'y binigyan ng puso na nagmamahal sa Panginoon. At ang mga totoong mananampalataya ay iniingatan ng Diyos. We are kept by the power of God. 1 Peter chapter 1 verse 5. Ang mga mananampalataya ay magpupursige sa pananampalataya dahil tayo ay sinusustentuhan ng biyaya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Pablo sa 2 Corinthians 12:9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. Isa sa pinaka-paborito kong talata sa Biblia, sa Jude chapter 1 verse 24. So Jude chapter 1 verse 24, ang sabi ni Jude, now unto Him that is able to what? To keep you from falling. Kaya hanggang ngayon, kung sa biyaya ng Diyos, dumaan ka na sa mga pagdurusa, dumaan ka na sa mga problema, maaaring ngayon mismo ay meron kang mga daladalang kabigatan at nagpapatuloy ka pa rin sa pananampalataya, hindi dahil ang tibay mo pre, hindi yun, kundi dahil iniingatan at pinapreserba ka ng Panginoon. Unto Him that is able to keep you from falling. The very reason why are we not falling
Ay hindi dahil malaki yata ang muscle nito. Malaki yata ang muscle ng faith ko. No. Dahil merong malaking Diyos nag-iingat sa atin. At ito ay totoo sa bawat tunay na mananampalataya, sa bawat tunay na tupa ni Kristo. Ang sabi niya, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Mawala man ang lahat ng ari-arian. Dumating man ang pinakamasaklap na pag-uusig. Walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Kaya hindi ho totoo ang teorya ni Satanas. Pero sad to say, seemingly, ay merong mga tao na may parehong kaisipan kay Satanas. Tumatalikod, kinakatwa ang Diyos dahil sa mga mahihirap na nararanasan. Oo, tulungan nawa tayo ng Panginoon. Pangalawa, nais ko tignan ho natin ang pagiging soberano ng Diyos sa ating pagdurusa. The sovereignty of God in our suffering. Pag sinabi natin ang Diyos ay soberano, ang ibig sabihin, siya ay omnipotent. Pag sinabing siya ay omnipotent, ibig sabihin, hindi ibig sabihin dito basta meron lamang siyang malaking muscle o siya may pinakamalaking muscle sa lahat. Sinasabi rin ng pagiging soberano ng Diyos na siya ang may karapatan sa lahat. Alala niyo yung example natin? Pag si Joe Biden, na presidente ng Amerika, pumunta sa Pilipinas, maaaring siyang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, pero pagdating sa Pilipinas, susunod pa rin siya sa presidente natin. Kasi wala siyang karapatan dito. Nakuha niyo ho? Hindi pwede pagdating niya dito, ganito gawin natin, babaguhin niya ang mga taxes at mga ganyan-ganyan ng Pilipinas. Hindi pwede, wala siyang karapatan. Maaaring meron siyang kapangyarihan, pero wala siyang karapatan. Pagdating sa Diyos, nasa Kanya lahat ng kapangyarihan at nasa Kanya rin ang lahat ng karapatan. Ito ang soberanong Diyos. Kaya ang sabi sa Daniel chapter 4 verse 35, Daniel chapter 4 verse 35 dong sabi, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? Ginagawa ng Diyos ang sangayon sa kanyang kalooban. Hindi lamang sa mga nasa langit o sa mga espiritual na nilalang, kundi sa lahat ng nilalang dito sa lupa, kasama ang lahat ng tao. At walang makakapagbawi ng kanyang kamay. Walang maaaring pumigil, O Lord, wag yan, akin yan. Wala. Or walang makakasita sa Panginoon. Walang pwedeng kumestyon sa Diyos. Halimbawa ho, ballpen na lang. Itong ballpen na ito ay baliin ko. Meron bang makakapag-question sa inyo? Bakit? Akin to eh. Halimbawa, itong cellphone na ito, kumuha ko ng martilyo at masuhin. Martilyo, tapos masuhin. Ng martilyo at martilyuhin ko. Akin to eh. Akong may karapatan. Pwede kung gawin ang lahat ng aking kalooban. Akin to. At ang sabi ng salita ng Diyos, the earth is the Lord's and the fullness thereof. So ang Diyos ay soberano. May karapatan at may kapangyarihan sa bawat isa at sa lahat ng meron tayo. Ito ang Diyos ng Biblia. At ginagawa rin niya ang sangayon sa kanyang kalooban sa lahat ng bagay.
Sa Ephesians chapter 1 verse 11, ang sabi, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things. Who worketh all things. Not some things, not most things. All things after the counsel of His own will. Now, dito dumarating ang matinding dilema. At dito nagdidilem ang paningin ng iba. Pero Paul, ang Diyos ay soberano. May kapangyarihan, may karapatan. At ang Diyos na ito ay mabuti. Bakit ang daming masamang nangyayari? And many ang nagsusubok ipaliwanag ito. And sad to say, hiwalay sa Biblia ang sinusubukang gawing paliwanag ng iba. At nagiging lundo ng iba ay merong Diyos na ang tawag ay process theology. That means ang Diyos is in the process. Kung paanong ikaw ay nasa proseso, ang Diyos din ay nasa proseso. Hindi siya omnipotent, hindi niya hawa ang lahat ng bagay. Actually, may mga bagay na hindi niya alam. Kailangan niya munang ma-informed. Alam ba ng Diyos na lilindol nung Lunes? Or kagaya ng tao ang Diyos, nagising na lang siya, ay, yumayanig na. At actually, merong mga tao na sa kanilang kagustuhan na ialis ang Diyos sa mga trahedya, ay hindi alam ni Lord, kaya hindi. And then, pinsan nitong process theology, at tinatawag na open theism. That the future is open, God is open. Dahil actually, hindi pa alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap. Kagaya natin, halimbawa, nasunog ang sinaing, magre-react ka. Lumindol, magre-react si Lord. Hindi nila tinanggap ang tagapagligtas. Well, anong gagawin natin? Pinapako niya. Oh, sige, para hindi masayang, gamitin na lang natin yung dugo panghugas ng kasalanan. Nagre-react lang. Well, hindi ko alam na lilindol. Well, sige, subukan natin isalba ang sitwasyon na ito. Ganon kaliit at kahina ang Diyos ng iba. Pero hindi ito ang Diyos ng Biblia. Going back sa sinabi ni Satanas sa Job chapter 1, verse number 11. Verse 10, ang sabi ni Satanas, hindi mo ba binakuran si Job? Hindi ba binakuran ang lahat ng meron siya? Anong punto? Walang kayang gawin si Satanas habang nandun ang bakod ng Panginoon. Walang kayang gawin si Satanas liban na alisin ng Diyos ang proteksyon. Huwag niyo sana isipin na si Satanas at ang Diyos ay nagbubulong braso buong maghapon na parang hirap na hirap si Lord. No! Pagdating sa verse 12, ang tugon ng Panginoon kay Satanas ay ito. Job chapter 1 verse 12. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. Okay, subukan natin yung teorya mo. Lahat ng meron siya, nasa kamay mo. Pero wag mo lang kakantayin si Job. Wag mo lang hahawakan si Job. Ano nangyari? In one day, naubos ang lahat ng ari-arian at kayamanan ni Job at naubos ang lahat ng kanyang mga anak. Listen, mahirap lunukin ho ito, pero itong totoo. Sa kapahintulutan ng Diyos. Kahit si Satanas ay walang kayang gawin, libang pahintulutan ng Diyos. Ang hangin ay hindi iihip, libang pahintulutan ng Diyos. Ang lupa ay hindi aalog, libang pahintulutan ng Diyos. Ang gusali ay hindi babagsak. Ang ugat sa ulo ay hindi babara. Libang pahintulutan ng Diyos. Kasi soberano ang Diyos. Ang sabi sa Amos chapter 3 verse 6, nandito ang isang direktang statement ng Panginoon. Amos chapter 3 verse 6.
Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord hath not done it? That's a rhetorical question. Again, yung evil dyan ay hindi moral evil. Yung evil dyan is more to be understood as a tragedy. Meron bang trahedya na pwedeng mangyari sa isang lungsod? Meron bang trahedya na pwedeng mangyari sa isang bayan? Meron bang trahedya na pwedeng mangyari sa isang pamilya? Meron bang trahedya na pwedeng mangyari sa iyo mismo? And the Lord hath not done it. The answer is no. Dahil hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Here's the point. Anumang trahedya o pagdurusa ay darating lamang sang-ayon sa plano at kapahintulutan ng ating Panginoon. Ito ang Diyos ng Biblia. Hindi siya maliit. Wala siya sa proseso. Hindi dahil hindi niya alam. Alam niyo yun? Parang gusto ni Lord na i-prevent yung mga trahedya, pero dahil hindi niya alam, sorry, hindi ko alam. Ang Diyos ng Biblia ay soberano. No, maaaring, alam ko, hindi masasagot ito lahat ng katanungan, hindi papahupain ito lahat ng bigat sa ating puso, sa ating kaisipan. Pero maaari natin tanong, bakit? Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga ganitong pagdurusa? No, maaari tayong kumuha ng ilang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pero muli, hindi pa rin masasagot ito ang lahat ng katanungan. Pero let us try. Number one, why? Why would a good God allow suffering? Huwag kung pupuntahan nyo sa Book of Genesis. Makikita nyo na isa sa pinakamatinding pagdurusa. 28,000, lindol sa Turkey, sisiw yan. How about 10 to 100 million? 10 to 100 million na nalunod sa panahon ni Noah. Sino may gawa nun? Sino ang nagbukas ng langit para lumagpak ang ulan at nagbukas ng lupa para sumirit ang tubig at nalunod ang lahat? Sino may gawa nun? Si Mother Nature? Tingin nyo, puro matanda lang ang nalunod? Meron kayang mga sanggol? Pero bakit ginawa yun ng Panginoon? Para hatulan ang kasalanan ng tao. So isa sa mga rason kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagdurusa ay dahil sa kasalanan. Now, be careful. I'm not saying, baka mahulog tayo kagaya ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus nung may nakitang bulag. Lord, sino may kasalanan? Siya o yung mga magulang niya? Hindi lagi. Pero kung titignan natin ang pinakaugat ng lahat ng mga pagdurusa, masusumpungan natin sa pinakamalalim na ugat, kasalanan. Kasalanan. Bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga ganitong pagdurusa? Hindi man natin makita agad, pero narito ang katotohanan ng salita ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga mananampalataya. Psalm 119 verse 71. Psalm 119 verse 71. Ang hirap lunukin, pero totoo. Nasabi ng Psalm 119 verse 71, it is good for me. It is good for me that I have been afflicted. Mabuti para sa akin na ako'y nahirapan. Mabuti para sa akin na ako'y nagdusa. Mabuti para sa akin na ako'y nasaktan. That I might learn thy statutes.
Mga kapatid, may mga katotohanan sa salita ng Diyos na hindi mo matututunan. I'm not saying na hindi mo kayang basahin sa theology book na meron ka impormasyon. Kundi matututunan mo talaga sa iyong buhay, practically, may mga katotohanan sa salita ng Diyos na hindi mo matututunan. Hiwalay sa pagdurusa. Na kahit ang dakilang si Apostol Pablo, kinakailangan niyang magdusa para may matutunan. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8. 2 Corinthians chapter 1 verse 8, ang sabi ni Pablo ay ito. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, for which came to us in Asia, and that were pressed out of measure above strength. It's so much that we despair even of life. How about that prosperity gospel? Basta faithful ka lang kay Lord, okay ang lahat? Tatawanan yun ni Pablo. Verse 9. But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead. Mga kapatid, narito ang isang katotohanan. Mas mahalaga sa Diyos ang kabanalan mo kaysa sa comfort mo. Ulitin ko, mas mahalaga sa Diyos ang kabanalan ng kanyang mga mananampalataya kaysa sa comfort ng kanyang mga mananampalataya. And sometimes, alam natin yun bilang mga magulang. Ayaw mo namang umiiyak ang iyong anak, ayaw mo nasasaktan ng iyong anak. Pero dahil nasa mo at nais mong gabayan ang batang ito sangayon sa pagmamantayan ng Panginoon, kailangan mong disiplinahin. At meron mga pagkakataon na ang mga bata sasabihin niya, hindi ako love ni Daddy. Hindi ako love ni Mommy. Ang sakit eh. Ang sakit oh, dugo oh. Ang sakit oh, pasa oh, hindi ako love. Pero alam ng bawat magulang, yun ay dahil mahal. At ikabubuti niya. Bakit pinahihintulutan? Una, dahil hatol sa kasalanan. Pangalawa, para sa kakabuti ng kanyang mga mananampalataya. Pangatlo, para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Nagtanong ang ating dating presidente, at sangayon sa kanyang salita, sino bang inutil na Diyos na? Alam naman niya magkakasala, nilagay yung puno doon. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasalanan? Mga kapatid, isipin niyo lang ho ito, wala tayong oras para puntahan sa Romans. Pero kung walang kasalanan, paano mo pupurihin ng Diyos sa iyong kaligtasan? At pagdating sa walang hanggan, ay walang hanggan nating pupurihin ang pagmamahal at biyaya at pagpapatawad ng Diyos sa atin. So nakita natin, maging ang pinakamabigat at pinakamadilim na bagay sa buong mundo ay nagre-redound pa rin sa kapurihan ng ating Panginoon. So para sa kanyang kapurihan, para sa kabubuti ng kanyang mga tao, para sa hatol sa kasalanan. May isang tatay na namatayan ng kanyang anak na nagsulat, when bad things happen to good people. At ang sagot ni John MacArthur, ang problema ng librong yun, there's none good. And sometimes, ang tingin natin sa ating sarili ay masyadong good. Bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa akin to? At ang ganda ng sagot ng isang pastor, sabi niya, bakit hindi? Masyado kang mabait? Masyado kang malinis?
Oh, come on. May higitan mo ba si Job? Well, wag na si Job. Tignan natin ang nabuhay ng perpekto at nabuhay ng walang sala at nabuhay na perpektong ginawa ang kalooban ng Diyos at sinunod ang kautusan ng Diyos at patuloy at perpektong nagbigay ng kaluguran sa kanyang Ama. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. At buksan lang natin sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. Simulan sa verse 5. Philippians 2 verse 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Siya'y Diyos, pero hindi niya tinanganan ang pagkapantay niya sa Diyos, kung hindi siya'y nagpakumbaba. Verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Nag-anyong alipin, anong anyo yun, and was made in the likeness of men. Anyong Diyos, nag-anyong tao. Pagdating sa verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Question, aksidente ba yung kamatayan ni Jesus sa krus? Hindi ba alam ni Lord? O itong lahat ng ito ay sang-ayon sa plano? Sa Acts chapter 2 verse 23 ang sabi. Simulan natin sa verse 22, Acts 2:22. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, the perfect, sinless, spotless Son of God. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves know. Ang Diyos ay gumawa sa pamamagitan niya. Siya ay perpektong sumunod sa lahat ng kalooban ng Ama. Pero pagdating sa verse 23, Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Kung ang bugtong na anak ng Diyos, na perpekto, walang sala, ay dumanas ng matinding pagdurusa para maganap ang kalooban ng Diyos na kaligtasan. Sino tayo para magreklamo? Masyado ba tayong matuwid? Masyado ba tayong mabuti? Ang sabi ng salita ng Panginoon, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sabi ng Ezekiel 18:20, the soul that sinneth, it shall die. Sino itong walang kasalanan? Sino itong may kasalanan? Bakit buhay ka pa? Dapat patay ka na. Kung yumanig ang lupa ngayon at bagsakan ka ng isa sa mga pader ng church na ito at namatay ka, yun lang yung tama. For the wages of sin is death. At totoong sinabi ni Bodhi Bacam, hindi nakakamangha ay hindi yung may 28,000 na tao na namatay ang nakakamangha. Ang nakakamangha ay mayroong higit 8 bilyon na makasalanan na buhay pa rin hanggang ngayon. Yun ang nakakamangha. Na meron pa rin 8 bilyon na makasalanan na humihinga pa rin hanggang ngayon. Dahil madalas ang liit ng tingin natin sa Diyos. At masyadong malaki ang tingin natin sa tao. Yes, nalulungkot tayo. Yes, masakit. Nakakadurog ng puso ang mga trahedya na nangyayari. Pero nais ko paalala ho sa atin, ang Diyos natin ay soberano. At siya'y patuloy na nagiging matuwid. Mga kapatid, kung yung karapat-dapat sa death penalty
ay hinatulan at ginawaran ng kamatayan, mali ba yung hukom? Mali ba yung hukom? Hindi. Pero madalas, pag nakakita tayo ng trahedya, hinahatulan natin ng Diyos sa tila, Lord, parang mali ka yata. Oh no. Karapat dapat lang sa kamatayan ang taong makasalanan. Again, hindi natin sinasabi na may bigat, hindi natin sinasabi na hindi masakit. Pero sinasabi ho natin, ang Diyos ay soberano at hindi nagkakamali. And lastly, mabilis na lamang po, anong responsibilidad natin? Verse 21 hanggang 22, and said, anong ginawa ni Job? Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Anong responsibilidad natin sa harap ng pagdurusa? Una, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang lahat ng bagay ay panumandalian lamang. Even ang pinakamatamis at pinakamasarap na relasyon sa pagitan ng mag-asawa, ang sasabihin pa rin sa harapan ng altar, till death do us part. At darating ang araw, iiwanan mo ang lahat. Naked came I out of my mother's womb, naked shall I return thither. Pangalawa, kailangan nating kilalanin at magpasakop tayo sa katotohanan na ang Diyos ay soberano. That means, siya ang may karapatan. The Lord gave. The Lord taketh away. Ginawa ko ang halimbawa dun sa Bible study sa Magallanes family. Halimbawa, pinahiram kita ng sasakyan. Pinahiram kita ng sasakyan. Ginamit mo yung sasakyan, 2 araw, 3 araw. At ngayon, babawiin ko na yung sasakyan. May karapatan ka bang magalit? Or ang dapat mong gawin, thank you do sa 3 araw. Na-enjoy ko. Salamat doon sa 3 araw na pinagamit mo sa amin yung sasakyan. Ngayon, binawi mo na. Anong sabi ng salita ng Diyos? The Lord gave, the Lord hath taken away. Anong lumabas sa bibig ni Job? Blessed be the name of the Lord. Anong humawak kay Job? Huwag niyo isipin na si Job ay parang manhid na punong-puno ng theology sa isip niya at wala siyang nararamdaman. No! Sigurado wasak ang puso niya. Sigurado bagbag ang damdamin niya. Yun ang nilalarawan ng paghapak ng damit niya. Yun ang nilalarawan ng pag-ahit niya ng buhok niya. Durog na durog ang taong ito. Pero anong humawak sa kanya? Yung katotohanan. Alam nung hahawak sa atin? Yun pa rin katotohanan. And then panghuli, una, kilalanin natin na ang lahat ng bagay panumandalian lamang. Pangalawa, at tayo magpasakop sa pagiging soberano ng Panginoon. Pangatlo, ating ingatan ang ating sarili mula sa kasalanan. Ating ingatan ang ating sarili mula sa kasalanan. Ang sabi sa verse 22, in all this, Job sinned not. Sad to say, may mga Kristiyano na ang payo, pag durog na durog, pag lungkot na lungkot, parang okay lang magkasala. Sige lang, sisihin mo lang si Lord. Sige lang, magalit ka lang kay Lord. Sige lang, wasakin mo lang ang mga bagay. Sige lang, manakit ka lang. Sige lang, maglasing ka lang. Sige lang, sige lang, sige lang. Okay lang magkasala. Dahil ikaw ay nagdurusa. Mag-ingat tayo. In all this, Job sinned not. Ang pagdurusa ay hindi lisensya para sa kasalanan. Ang sabi niya, nor charged God foolishly.
Hindi niya pinagbintangan ng Diyos. Hindi niya sinisi. Sana makita niyo, hindi niya, kinilala niya ang Diyos, pero hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinabing, Lord, mali ka. Hindi mo dapat inubos ang ari-arian ko. Hindi mo dapat kinuha ang mga anak ko. Mali ka, mali ka, mali ka. Kinilala niya ang Diyos. At hindi siya nagkasala sa Panginoon. Anong ginawa niya? Siya nagpatira pa sa lupa at sumamba. Mga kapatid, sa susunod pang mga araw, tataas pa. Higit sa malamang, abutin ng mga 32,000-35,000 ang bilang ng mga namatay. Nakakagimbal, nakakapanindig balahibo, nakakalungkot, nakakadurog. Hindi tayo yun, hindi natin kapitbahay. Pero pag pinanonood mo, at isang araw, darating din ang panahon na madaan tayo sa matitinding pagdurusa. Nawa ang mga katotohanan na ito ang humawak sa atin. At nawa, hawakan natin ng matibay at lalo nating kilalanin ang mga katotohanan ng Diyos na ito ang ating magiging matibay na tungtungan sa mga panahon na dumadaan tayo sa pagdurusa. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, hawakan mo kami ng iyong katotohanan. May mga kapatiran kami, O Diyos, na dumadaan hanggang ngayon sa matitinding mga kalungkutan. Meron may mga karamdaman, meron mga problema, meron mga disappointments. Lord, meron kaming mga kapwa-tao na may mga paghihinagpis na hindi namin kayang isipin. Panginoon, hindi namin kita. Hindi namin laging kita ang iyong kamay na gumagawa. Pero tulungan mo kami na magtiwala, na kilalanin ka, na magtiwala sa iyo, O Diyos, na banal at matuwid at gumagawa para sa iyong kapurihan at sa kabubuti ng iyong mga mananampalataya. At Lord, bantayan mo kami sa mga panahon na nandun ng mga pagdurusa, kahirapan o trahedya, bantayan mo kami. Nawa, huwag kami magkasala laban sa iyo. At Panginoon, salamat po at pinupuri ka namin na ang pinakampangit na nangyari sa buong mundo ay ginawa mo at dinisenyo mo para sa kaligtasan naming mga makasalanan. Ng aming Panginoong Hesus na walang sala ay namatay para magligtas ng mga makasalanan. O nawa, O Diyos, ikaw ang kumilos at magligtas patuloy sa mga wala pa kay Kristo. At kami na mga na kay Kristo ay patuloy na lumalim sa pagkakilala at pananampalataya sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito. Gamitin mo ang iyong mga katotohanan upang kami patuloy na bigyan ng katatagan. Sa ngalan ni Jesus po ang aming dalangin. Amen. Stay po tayong lahat. Patawitin po natin ang ating pangwakas na awit. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song.
Jesus, our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with the sadness ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious, power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama sa ating live stream. Again, mabigat ho yung ating na pag-aralan. Nais ko hong hilingan ng bawat isa na patuloy na pagbulayan ang mga katotohanan ng Diyos, sapagkat ito ay labis na kailangan po natin. Nawa, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon bilang instrumento ng katwiran, na lalo higit tagapaghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng ating Ama, biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayo maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan tayo nilagay ng ating Panginoon. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. At stay home muna tayo para sa ating